araw sa lahat. Ayan, panibagong kwentuhan na naman tayo. Dito, siyempre, sa laging inaabangan ng mga kasama natin. Walang iba kundi ang Kwentuhan tayo! By the way, kuya, kamusta? Ayos lang, pare. Sabihin mo sa kanila kung saan tayo galing, bakit ganito yung tsura Kaya nga, natin? galing pa ho kami sa Sambales. From Yeah. Sambales, diretso kami dito para lang mag-shoot kasi napaka-special ng ating bisita ngayon. Oo nga. Sobrang special. Pero bago yan, kuya, nababalitaan mo ba yung mga news? Nababalitaan mo ba yung mga balita ngayon? Sobrang taas na ng gasolina ngayon. Naku, pare, ayoko umpisa ng kwentong yan. Pero, siyempre, ganun talaga. Hindi natin na babago o wala tayong kapangyarihang maiba yung sitwasyon. Kasi, ito yung mga uncertainties, brother. Kaya talagang, ano sa tingin mo, Brad? May pag-asa ba tayo na bumaba pa itong langis na ito? May pag-asa yan. Bababa rin yan. Pero dahil sa dami ng negative na nangyayari sa paligid, bakit di natin palitan ng positive ngayon? Yan ang Yan maganda. ang maganda. Kaya tayo nag-iimbita ng mga nakakasama natin sa kwentuhan. Yes. Kasi ito yung pinakamaganda na pwedeng mapakinggan. Kasi sa mga nangyayari ngayon, puro negative na mapakinggan nila. Mas maganda yung meron tayong mapakinggan na maganda naman at positibo para sa mga makikinig at saka para sa mga taong parang medyo naguguluhan din sa panahon ngayon. Balita ko nga raw, ang bisita natin ngayon, asawa ni Iron Man. No? Si Miss Pepper. Oh. Pwede ba ikaw na mag-introduce, kuya? Nako, Okay, ito. sige. Pakilala mo naman yung ating bisita ngayon, Itong kuya. bisita natin, marahil, talagang marami na nakakakilala rito. Pero mas makikilala pa rin natin siya sa pakikipag-usap natin sa kanya ng personal. Yes, Kaya i-welcome natin si Miss Pepper! Palakpakan naman tayo dyan, guys! Palakpakan natin si Miss guys! Pepper! Yan! Alright. Okay. Ma'am, welcome po sa amin, ma'am. Welcome, yan. Kamusta po kayo? Una-una po. First of all po, praise God for this wonderful opportunity po. And good morning, good afternoon, good evening sa lahat po ng mga nanonood sa atin. Yan. Sa mga hindi nakakakilala o nagtatanong, sino ba si Miss Pepper, ma'am? Pwede nyo bang ipakilala sarili nyo po sa ating audience, ma'am? Yes. Yes. Again po, I'm Pepper Gutierrez, wife of Jansen Maximo, also known as Papa Star, and the daughter of a veteran character actor, Mr. King Gutierrez. Yan. Uy, nga pala. Siyempre. Siya ay anak ng veteranong magaling na kontrabida-bida. Diba? Kontrabida-bida. Kontrabida-bida. Oo. Kaya biro mo. Siguro, kung mag-aartista siya, magmamana siya sa kanyang ama. Pero siguro baka ituloy na natin yung pakikipagkwentuhan natin sa kanya. Sige, para mas malalim pa. Oo, yung matanong ating, mo natin. Ma'am, since nabanggit mo si Papa Star, so siya po ay asawa ni Papa Star. Yeah. Ma'am, konting background naman po sa inyo ni Papa Star. Kamusta po ba kayo ngayon, ma'am? Well, we just recently got married po, Feb 1 of 2026, this year lang po. bago And lang. nandun po actually si Paz. Yes, congratulations. Yes, po. Nung Feb 1 lang po. And then, yun po, when it comes to our relationship naman po, God has been really so good to us. And is still, you know, every day naman po, it's a work in progress. Pero Yes. what we're really grateful for about is the presence of God in our lives. Ayan. And ang ano po namin, household motto po talaga namin is Joshua 24:15. As for me and my house, we will serve the Lord. Wow! Of course, dahil marami rin mga kabataan na nanonood sa atin ngayon, maraming gusto malaman ito eh. Ma'am, paano ba kayo nagkakilala ni Papa Star? Yan. Yun po, it all started po when my dad had his third heart attack po. So doon kami nag-meet kasi when I went to the hospital po, he was also, actually he was not there pa po, pero pinakausap po kasi ako ng dad ko sa kanya. But they were friends already for, I believe, almost 2 years, pero never pa po kami nag-meet kasi I was not in the showbiz or vlog business din po. Parang ako na po din yung umalis nung time na yon nung kahit nag-artista po ako before or may part din po na nag-showbiz ako, parang inayawan ko rin po talaga yung industry. Ay, So, Brad, doon ko alam po mo, siya na-meet. mas maganda ipakwento natin sa kanya bago muna siya mag-asawa at yung sitwasyon niya ngayon. Kasi Oo. baka maraming hindi nakakilala sa kanya o may nakakita sa kanya na noon na dati siyang siguro nag-aartista o nakikita sa TV na magugulat sila na, ay, siya pala yun. Oo nga. Pero ano yung buhay mo nung dalaga ka pa at paano mo narating sitwasyon mo ngayon? Apo, yan po.
Start ko po muna, I'm already 37 years old. When I was 18 po, that was my first try po sa show business. I was part of the Deal or No Deal with Chris Aquino, season 2 and 3. Yes. Sabi sa'yo, Brad. Yung briefcase. Oh, yung briefcase na gano'n, deal or no deal. Yan. So, Yun po. part pala si ma'am ng deal or no deal, yung mga gano'n po. And then afterwards po, Mr. M saw me. Then si Direk Bobot din po, nagustuhan po ako. So they opted na magkaroon po ako ng audition for Star Magic. So naging graduate po ako for acting. So parang there were 3 sections po, and in every section 33 students. And in every section po ng 33 students, 3 lang po yung makukuha or yung makakapasa kay Mr. M. So I was one of those po. Wow. Yung sa acting po. And then yun po, but something happened po, dun po ako nabuntis when I was in college. Part din po. Kaya hindi siya natuloy. Hindi ka Yes natuloy po, sa hindi po showbiz. natuloy. Tapos yun po, I believe it was God's rin po, it was God's plan din. Kasi in my heart, kung tatanungin niyo po ako, hindi ko rin po siya gusto kasi I already saw that with my dad na parang ang gulo ng life niya or medyo sobrang busy siya, wala siyang time sa amin. Parang tapos, syempre, aminado naman po yung dad ko doon na somehow, he got derailed from, him being a father to us. Kasi naging babaero si papa ko, parang he was searching for validation na pala sa world, yung mga ganun po. So sabi ko, okay, siguro God's plan na rin. Hindi ko pa po siya naiintindihan totally before. Mga Pero, ilang taon ka nung time nung sinasabi mo naging gano'n si daddy? ano po kasi si mom and dad ko po kasi talaga on and off sila. So parang pinakamatagal ko lang po na nakasama talaga yung dad ko, parang mga almost 2 years lang. But it was, but for me, it was the best Best almost time. 2 years of my life because yun po yung time na I had a direction. Yun po yun. Na parang gusto ko yung pagiging disciplinarian ng dad ko, gusto ko yung pagiging stricto ng dad ko, na yun din yung mga time na hindi ako nagkakaroon ng boyfriend, lagi lang ako nasa bahay. I was not searching for anything else because our family was complete. Pero lumaki ka nakasama mo siya or hindi? Hindi po, yun na po yung pinakamatagal, parang magto 2 years, parang 2 on years. and off. Mga Minsan, anong age ka nito nung nagkasama kayo ng father mo? parang mga ano na po. Yun na po, yung college po College ako. days, Parang oo. college days ko po. Nakasama ko rin po yung dad ko nung nagde-debut. Pero yung simula bata po ako na aalala ko po is, kunwari, mga ilang months. Tapos after 2 years ulit kami kikita. Tapos after a year, yung parang mga ganun po. On and off po sila talaga ng Dahil sa mom and profession siguro ng father mo. dad. Yes po. Okay. Ganun po siya. Paano mo siya nadala? Yung time na ganun, ano yung pakiramdam mo? Pero may nasabi ka kasi na parang nung nagkasama kayo ng father mo parang yun yung best time Pero yung bago ka dumating doon sa best time na yun, paano mo siya dinadala? Are you longing for a father? Yes po, kasi during that time din po, kaya I believe kaya hindi rin po sila nagkaintindihan ng mom ko. Kasi yung mom ko rin was an OFW, simula nung bata po ako. So within a year po, every year po to para makakasama lang namin siya 2 months, tapos nasa Japan siya ulit na 3 months, tapos balik siya ulit mga 1 month. Parang pinakamatagal po is 2 months na nakakasama namin siya in a year. Parang ganun po. So, parang growing up, wala talagang parents na Guide. kasama sa amin. Kaya naman talaga yung 2 taon na yun na nakasama niya. For sure, masyado mong na-treasure talaga Yes yun. po. Kung may babalikan ka sa 2 years na yun na pinagsama niyo ng daddy mo, ano yung happiest moment? Siguro Sa yun tuition. po, yung pagiging I believe sa lahat naman po ng bata, it's innate in us to really want to have direction in our lives. Kasi as bata po tayo, we feel lost. And we have these questions every single day na we want it to be answered. But the thing is, I had no one beside me nung time na yun. Although may mga kapatid po ako, pero of course, not having someone really, of a higher authority than us or a parent than us, wala po talagang parang searching kaming kumukuha ng answer sa mga tito-tita, ganun po. And I believe naman na since ito po yung topic natin, if sa family po talaga, God is not, being sought or
studied, talagang iba-iba po yung natin advices na makukuha natin. Yeah. And most of all, magiging worldly talaga yung advices na yon. Sa mga viewers natin, tutukan nyo ito kasi alam ko makaka-relate kayo dito sa aming mga pinag-uusapan. At ito ay naniniwala ako na baka marami rin nakaka-experience sa ganitong klase ng... Yes, yung lumalaki ka na hindi mo nakakasama father mo. Yes, kaya... Ikaw ba, ma'am, sa naranasan mo, sa tingin mo ba, malaking factor sa nakaraan mo, nung pagkabata mo, yung wala sa tabi mo yung father mo? Yes po, kasi searching ako for a father figure. So parang tayo po, I believe naman na all people are relational. We are here to commune, 'di ba? No man is an island po. So ako parang since hindi ko po nakuha yung love na yon, I searched it sa ibang bagay po. So, natandaan ko po yung tanong niyo po kanina, ano yung pinakamasaya for me. Kasi nung time po nakasama ko yung dad ko, wala akong boyfriend, kasi hindi ako pwedeng gumamit ng cellphone, hindi ako pwedeng gumamit ng phone. He was so strict na to the point na, it's to protect me. So, yun po yung pinaka naalala ko na hindi magulo yung mundo ko doon. Kasi meron akong direksyon na pinupuntahan. Yes po. Yun talaga ang pinakamaganda pagka-present ang magulang. Kasi yun, tama yung sinasabi niya. Maybe so many young people like yung time ni Pepper, talagang they are longing for a guidance of a father, guidance of a mother. Pero kaya yung saludo ko sa mga nakakayanan ng mga ibang kabataan na nagtatrabaho sa ibang bansa, yung kanilang mga magulang. Pero kung kami ang tatanungin nyo, let's try our best na talagang kung maari lang hindi nyo maiwan yung inyong mga anak at manatili kayo dito sa lugar natin na nababantayan natin ng mga bata. Kaya marami pa kayong mapapakinggan sa ikakwento ni Pepper. Ano pa ang katanungan mo, brother? Ma'am, doon sa part na wala si father sa side mo, ano yung pinaka sa tingin mong worst thing na nangyari sa'yo dahil wala ka isang father figure? Worst thing po siguro is yung since nagkakaroon din po ako ng partner sa life ko, wala rin po siyang tinitignan na, okay, sobrang protected to, sobrang cherished to, so sobrang precious to sa father niya, so I should not do something na hindi tama or something like that po. Kasi yun nga po, nabuntis po ako nung time na yun, nung parang I was 22 po yata nung college ako. Kasi nag-stop po muna ako ng college ko nung nag-showbiz po ako and then kinontinue ko na lang po. Pero yun po yung time na nabuntis po ako. So parang yung time po na yun, parang basta magulo po. Magulo po nung time na yun. Parang syempre wala rin po nag-guide sa amin na kung ano yung mas tamang gawin. Oo. Na syempre ngayon po medyo naiintindihan na po na prior, having the about sa sexual is dapat you get married first to make it right in the eyes of God. So ang tanong ko naman, Pepper. So parang naging normal po siya pas yung ganung kasi so nakita ko rin how did you encounter naman the Lord in this kind of life that you paano mo siya who introduced to you at paano ka nagkaroon ng relationship sa Diyos o masasabi natin na mas kino-confess mo na ikaw yung naging Kristiyano. Okay, looking back po, meron po tayo sa mga school, di ba, na parang every first Sunday of the month po, magmamas po tayo. Yung parang required po tayo na nagmamas. So parang, nung time po na yun, gustong-gusto ko po yung naririnig ko, yung moment na mga ganun po. Pero sabi ko, there's more to it. Na parang I believe po talaga that God really was and is and will always be a father to all of us. So naging ganun po siya sa akin na parang kahit searching pa po ako. Since lumaki po ako dun sa religion ng Catholicism, akala ko tama yung mga ginagawa. Pero I never really understood why I was doing it. So sinerch ko po hanggang noong 2015 po. Sabi ko parang ang gulo-gulo na ng life ko. Pero bago mo siya i-search, ano yung something na
nag-udyok sa'yo? Bakit kailangan mo sa church? It's because po yung dream ko po for my kids. Kasi I had my first son po nung college ako. Iba po yung dad nung sa second son ko. So nung sabi ko, gusto kong maabot yung mga career ko. But since I already have kids, sabi ko, ayokong mangyari yung nangyari sa kanila sa akin. Na malayo ako. Parang sabi ko, hindi, my kids will grow up with me, with a parent na kahit wala po akong partner, I will make sure that they have me beside them. Nang everyday gusto ko silang kasama na kahit hindi ko maabot yung career na gusto ko po, is okay lang. Parang, kung tatanungin niya po ako, ang deepest desire ko talaga, even if I want the career that I want, kaya ko po siya i-give up. Basta po maka-build ng family na alam ko pong maayos. So, nung time po na yon, when I was searching, parang 2015 po, nakapanood po ako ng preaching ni Pastor Tanchi. Okay. Yes po. Okay. Sa TV pa lang po noon. TV live, pa. Opo, Okay. live po. Tapos, nung time po na yon, sabi ko, eto yun. Yun yung gusto kong marinig. Yun yung direction na hinahanap ko ever since. Naalala ko po nung time na yon, yung iyak ko malala pa dito. Sabi ko, Lord, ito yung naririnig ko na voice. Noon pa, na alam kong ginaguide mo ako. Kasi sabi ko, saan nanggagaling kaya yung dream ko na sabi ko, gusto ko yung mga anak ko maayos. Gusto ko yung pamilya ko maayos. Tapos nung pinanood ko po si Pastor Tanchi, doon na po nagtuloy-tuloy. Wala po, I never missed a Sunday na hindi ako nanonood ng CCF noong time po na yon. Tapos, sabi ko, tinignan ko po yung family ni Pastor Tanchi nung nagkikwento na po siya. That's when I found out about his book, yung Motivate book po. So, yun na po yun. Nagbasa na po ako ng Motivate book. Sige, kakat naman yun. Thank you po. Thank you po. Yun yung turning point, ano? Yes, Actually, na-feel ko yung na-feel ko yung pain and longing mo eh. Kasi ano yan eh, the moment na narinig niya si Pastor Peter Tanchi, ibig sabihin, may matindi kang pain that time. Yes po. Oo. Okay lang ba malaman, ano yung pain na to? Saan nanggagaling tong pain na to? Yung pain po is yung sabi ko, yun nga po, parang I have these deepest desires and dreams na sabi ko, paano ko ba ayusin? Sabi ko kasi ayoko nung, alam ko na yung naramdaman ko from nung kabataan ko na parang walang totally nag-guide sa'yo. Tapos gulo ka sa mundo. Na parang tapos yun po, parang sabi ko, kahit naman nagkakaroon ako ng partner nun, parang hindi rin naman maayos. Parang there's nothing, Parang I feeling know mo, there parang is laging walang something. direksyon, gano'n. Opo, parang I know there is something deeper than this, but I don't know saan mahahanap yun. Then, nakapanood po ako nung kay Pastor Tanchi. Sa tingin mo ba, very timely yung pagkakapakinig mo? Do you still remember the message? Oo. It's about the love of God po. Okay. The love of God. And then yung about sa family po, yung para magkaroon ng direction yung every family. Kasi it's really from the design of the Lord. Yun na po yun. Tapos, nung pagkapanood ko po nun, nag-Bible na po ako. Natapos ko po yung Bible ng 1 year, 3 months. Nung after that po, diretso po yun. Hanggang, syempre po, while we are journeying with the Lord, hindi naman po magiging perfect yan. It will never be perfect. But I believe po na as time, as you spend your time with the Lord, talaga matututo kayo. Nagkakaroon ka ng conviction, nagkakaroon ka ng mga magkakaroon ka ng mga standards because that's the standards of the Lord already. So ganun po yung ginawa ko. Sabi ko, how it is to be a woman of God, how it is to be a godly mother, how it is to be a godly partner. Parang ganun po yung yung naging pag-aaral ko po. Kasi po nung bata po ako, honor student po ako simula preschool hanggang yes po. Despite na wala si Father, still. Yes po. Okay. So parang po siya,
in my heart, studious po ako. So hanggang dumating po, kaya gano'n na lang po din siguro yung naging design sa akin ni Lord. Search ako ng search kung saan po. Hanggang dumating po yung moment na narinig ko na po yung word niya, mas nag-search pa po ako ng mas nag-search. So yan po yung mga about being a godly mother nga po, godly wife, ganun po. Parang hindi pa po ako nagpapakasal, hindi pa po ako yung pinag-aaralan ko na po siya. Opo, ganun po. Hanggang mabasa po yung motivate book ni Pastor Tanchi, yung love language na book po, yung mga ganun po. Kasi mahilig po talaga ako magbasa ng books. Pero doon lang po ako talaga na pirme sa Bible lagi. Hanggang ngayon po, nagbabasa pa rin po ako ng Bible. Kaya sa mga viewers natin, makikita nyo, hindi siya scripted. This is a real story. We are talking about a real life. And napapakinggan natin yung istorya ng isang babae na maraming pinagdaanan at makikita nyo rin na totoong-totoo yung binabahagi. Kaya makinig lang kayo at definitely dito nyo maiintindihan kung ano talaga yung nagiging resulta ng isang tao na dumaan sa kapigatian, maraming tanong sa buhay, na bigla siya nagkaroon ng relationship sa Diyos. Kaya to follow up, Brad. Kung isipin natin, no, hindi lang si Ma'am, alam ko napakarami ng Oo. kagaya ni Ma'am na dumadaan sa ganyan. Ma'am, kung meron ka bang gustong ibigay na mensahe sa mga kasalukuyang dumadaan sa pinagdaanan mo na lumaki walang father figure, ano yung mensahe na gusto mong sabihin sa kanila? Sa akin po, kasi doon ko po na-realize upon reading the Bible po and searching more po, the manual of life and love is just really the Bible. And yung design and direction na gusto natin ng lahat ng tao, no matter what age po talaga, it will be found in the Word of God. And ang sa akin po kasi, si God po talaga naging father ko siya and si Jesus is naging first husband ko. So yun po yung nakatulong sa akin to realize na, okay, this design and direction from the Lord will make your life not perfect, but yung presence ni Lord, yung may peace of mind ka sa lahat ng gagawin mo. Yung answers will be there. Of course, yung may timing yan lahat eh. Pero yung maintindihan mo na si God is nandyan siya, but we also have our free will. Yung 50% nasa atin eh. Kung isi-seek natin, isa-study natin yung word ni God. Hindi pa pwede kasi na lagi lang ibibigay sa atin ni God yan eh. So parang we still have to do our part sa ganung matter. So sa akin lang, as now that you are hearing this, you really have to seek and study the Word of God. And then yung service will come after. Basta you have to be stronger in your faith. And sa akin yun lang, every single day. Sabi nga po, di ba, it coexists eh, yung mga ginagawa natin, yung devotion natin, Bible reading natin, prayer natin, yung being in a community para to be mentored by someone higher than us na talagang matuto tayo kung tama yung reading natin sa Word ni God. And tapos tayo naman yung magdi-disciple. Ngayon po, very grateful kami ni Daddy actually. Nagsimula lang siya sa mga tanong na, kasi nakita nila yung life before ni Daddy, na napakalayo. Na sabi ko, lagi ko sinasabi sa kanya pagka nagte-thank you siya sa akin, sabi ko, I cannot take the credit of the change that has happened to him. Because I was also a product of chaos, from chaos to peace. So sabi ko, maybe, as a follower of Christ, I was a channel. Pero napakahalaga po kasi na when you seek and study, you also stand firm to that faith. So yun po siguro yung nakita niya sa akin na parang sabi ko sa kanya, nung time pa nga po na yun, parang feeling niya po kasi since I was part of the industry din na okay lang sa akin yung scripted, okay lang sa akin yung content. Sabi ko, no, I'm already in this part of my life wherein I want to glorify the Lord. Yes. Tapos yung po yung time na yun, sabi ko, may sinabi pa nga po ako sa kanya na since nag-start po kasi kami na ang tawagan namin kapatid. Kapatid lang po. Ganun lang po. Kasi nga po para naging tatay-tatayan niya yung dad ko eh. So parang sabi ko sa kanya, it's okay, we can be friends.
but I can guide you to the Word of God. Ginanong ko po siya. Sabi ko, kahit mag-friends na tayo, huwag mo na ako ligawan, wag na tayo maging tayo. Sabi ko sa kanya kasi, tas tinanong niya ako, bakit daw? Kasi sabi ko, at this point of my life, I already want to glorify the Lord. And if ever na I will have another relationship, I want it kay Lord na. Ang Yes. center and foundation is si Christ na. Kasi sabi ko, lumalaki na rin yung mga anak ko. I don't want them to keep on seeing na parang different partner or failed relationship, yung mga ganun po. So, naintindihan niya po yun hanggang, of course, I believe naman na ginagawa niya lang yun muna nung una out of emotions. Oo. But then, he also encountered the Lord. So, yun po yung grateful ako. Siguro, tapos nung time po na yun, nung nag-meet kami, God has shown me this vast vision na sabi ko, I know in my heart, makakapag-disciple ako, makakapag-ganto ako. Yun po yung heart ko talaga. Kaya nung time po na yun, nung si Daddy, nag-change na. Nagugulat na lang kami na may mga nagtatanong na sa amin, bakit ang saya nyo? Bakit ang sweet nyo? Bakit ganito? Hindi namin alam na nakakapag-disciple na pala kami. Ang dami nang gusto magpatulong na couples, na mga men and women na parang, paano maging ganyan? Parang ang saya lang ng life niyo, ang tahimik ng buhay niyo. Paano mo na nag-give up yung casino, yung si Daddy po. Oo. Kasi doon din po siya nagulat sa akin, sabi ko, that will not glorify the Lord. Parang siya po, parang siya po, gulat na gulat siya, sabi niya sa akin, alam mo ba lahat ng tao sa paligid ko, ay sasabihin sa akin, oh sige, gawin mo lang yan. Gawin mo pa, magpa-trend ka pa, ganito. Ako lang po yung nagsabi sa kanya na no, stop doing that. Doon po siya nagalit na parang doon niya rin po na-realize na true love means telling you what's right. Yeah. Yung tamang gagawin mo. Na parang siyang na-realize po noong time na yon is yung love na hinahanap niya pala. Is totoo rin pala yung nai-imagine niya. Pero hindi niya, of course, magawa yun because of the validation that he wanted nung sa distorted na familiar world niya. So, yun po. Grabe, no? Brad, maikling oras pa lang pero Kaya nga. yung napakinggan natin na talagang totoong-totoo at hindi talaga siya biro. Amazing. Iba ang Diyos pag kumilos sa buhay. They can never be wrong with God. Yes. Totoo. Totoo yan, Brad. Totoo. Kaya alam mo, sa totoo lang, siguro, mas marami pa tayong makukuhang kwento, no? Kasi yung oras natin Kaya parang habang nagkukwento si Pepper, parang ang daming nakatingin sa atin na Ikaw ba, time Kuya? na Ano bang, sa maiksing kwento ni Pepper, ano ba yung nakikita mong magandang lesson dito na pwedeng makuha ng mga nanonood? Alam niyo, sa nadinig ko kay Pepper, may pag-asa. Napakalaki ng pag-asa sa mga taong hindi nila maintindihan yung buhay nila, naghahanap sila ng bagay na yung maliligtasan nila, yung mga lungkot at kapigatian, yung longing, yung lahat ng mga bagay na nakukuha nila. Isa lang ang nakapagpabago sa buhay ni Pepper na kung nakikita niyo siya, no, na lumuluha siya, maaaring luha na ito ng kagalakan Hindi ito luha ng kalungkutan. Kaya siguro kung kayo ay na-challenge, if you want to look for something na alam nyo parang wala na kayong pag-asa, alam nyo na parang mahirap yung inyong situation, wala pong mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Ako, ang ina-encourage ko kayo, subukan nyo yung nasubukan ni Pepper. Pero once that you tried it, maniwala kayo, hindi siya talaga subok lang. The reality is we really need to know Jesus personally. Yes. Itong mga katabi ko rito, yung nakakakwentuhan namin, hindi po kami magiging ganito
kung wala kaming malalim na relasyon sa Diyos. Alam ko hindi ito madali, no? Pero hindi siya madali. Dadaan talaga sa pagsubok. Pero siyempre, Diyos na ang kinuha mo, Diyos na ang kasama mo, imposibleng hindi tayo matulungan ng Panginoon. Imposibleng hindi tayo samahan sa mga bagay na pagdadaanan natin sa ating buhay. Kaya itong ganitong klase ng kwentuhan, bihira ito. Bihira ito. At talagang ito ay inaadya lang ng Diyos na meron kaming makausap na mga ganitong klase ng mga kwentuhan. Kaya in-encourage ko to everyone, to our viewers, that why don't you try God? Bago ang lahat. Subukan muna natin ang Diyos. Hindi malay mo. Naniniwala ko, something good is going to happen in your life. Ako kuya, na-realize ko lang sa iksi ng kwentuhan natin with Pepper, na tayo talaga, ano man ang estado natin sa buhay ngayon, lagi tayong may longing. Yeah. Lagi tayong may hinahanap na parang something na hindi mapunan. Kahit na successful ka na Kahit isip mo. kahit Oh. isipin mong successful ka, meron at meron pa rin kulang. Yeah. Yun ay ang Diyos. Yes. At which is nakita natin sa buhay ni Miss Pepper. Yeah. Kaya salamat, Miss Pepper, Thank you po, sa oras mo. Alam namin biglaan to. Parang ang tawag natin niya, Brad, long shot. Kaya Pero ano mo, kapag totoo talaga ang kwentuhan, kahit na ngayong oras na ito nakausapin mo, it's the same thing that yung lahat ng kinuwento niya ngayon, same thing na mapapakinggan natin kasi yun yung totoong buhay. ito yung isang masarap sa isang kwentuhan na walang script. Walang Walang script. kahit na totoo lang. Oo. Isang magandang totoong kwento. Sa mga napakinggan natin, isa lang iiwanan ko sa inyo na mahalaga. Na ito rin ay nakasulat sa salita ng Diyos. Sinabi niya, seek first His kingdom, and all these things shall be added unto you. Ano man ang nararamdaman nyo, kailangan ninyo, hanapin muna natin ang Diyos. Para lahat ng bagay nito ay makuha natin. Katulad ng na-experience kayo ni Pepper. O, paano kapatid? Yan. So bago tayo magpaalam sa ating mga viewers, no? Yes. So gusto muna natin pasalamatan, of course, ang ating sponsor. Of course. Unang-una itong venue natin kung nasan tayo ngayon. Ano ito, Brad? Nasa The Gun Store tayo, located dito sa 30th Street, BGC. BGC. At hindi lang yan. Ano yan? Eto, kuya. Yes. Pakilala mo naman to. Aba, mamira. Kumusta ka naman? Ipapakilala ko sa inyo. Ay, alam nyo ba itong tinatawag natin na candle? Candle with, Pagdating sa perfume. mga beauty product, Yes. candle and mga diffuser. Pare, beauty product. Ano yun? Miyata yun, pa. Okay, sorry. Miyata. Ano nga ba ang Julian and Joel. Julian and Jorel, ayan. don't forget yung mga product ng Julian and Jorel, hindi lang mga ganito, kundi yung mga tinatawag natin na diffuser. Ito, candle, ang bango. Oo, diffuser, tsaka yung grabe. skincare. Yung Skincare, yan. Okay. Pagdating sa Yan, skincare. kapartner din ng Miyata yan, Brad. Yan. Okay? So, that's it. So, maraming salamat sa pagtutok ninyo kung saan dito pinag-uusapan ang buhay ay tunay at totoo. Yes. Walang iba kundi dito lang sa Kwentuhan Tayo! Palakpakan naman natin si Pepper! Thank you very much!